Ayan, hello po. Magandang umaga, magandang gabi, no? Kung nasaan panig tayo ng mundo. Magandang gabi po sa lahat, ha? Salamat po muli sa mga nagpa-reading. Pasensya na kayo ginabi ulit, no? Siyempre, alam niyo naman pag Friday, araw po ng reading. At muli humihingi ako ng pasensya po, no? Yung reading kaninang umaga. Merong mga hindi natuloy, meron namang mga natuloy, no? Yung mga sobrang aga, ha? At salamat po doon sa mga nakaunawa at nagpa-reschedule, ano? May nagpa-reschedule bukas ng umaga, meron din sa next Friday na lang. At dun sa mga nagpa-refund, okay lang naman po yun, walang problema sa akin, ano, kung hindi yun naintindihan ng sitwasyon, kasi nga nagkaroon ng emergency lang po, ano, dahil sugod nga yung ate ko sa, sa hospital kaninang madaling araw, dahil nahirapan nga pong huminga. Pero salamat na lang sa Diyos at hindi naman po grabe. Yun lang, tumaas lang ang blood sugar. Okay po, so ayun ha, uulitin ko, humihingi tayo ng dispensa. Ilan-ilan lang naman yun, no? Pero nung mga alas 10 na, okay naman na kasi nakauwi na kami. Kaya ayun, alas 9 kasi kami nakauwi. So may mga reading ako na hindi nagawa. Merong alas 7, merong alas 8, no? Ayan, at yung alas 9. Pasensya na po kayo ha. Pero salamat din sa mga nakaunawa po at mga nagpa-reschedule bukas. Thank you so much po sa inyo, ha? Tapos, yung mga may nangyari pa kanina, no? Yung oras, nagpasked si ma'am ng ganong oras, yung pala, mali pala yung binigay niyang oras sa akin, no? Kaya po kayo po ang tinatanong ko kung anong oras kayo po pwede, kasi ayoko po nang may sisihan. Kasi parang doon sa chat ni ma'am, ako pa yung sinisisi niya, no? So, yun, kayo naman po yung bigay ng oras, uulitin ko, no? Ang pagkakamali po ay nasa sa inyo, wala po sa akin. Kasi, kaya nga yun may bayad, 'di ba? Para masunod yung oras na gusto ninyo. Kayo po ang nagbigay, hindi naman po ako yung nag-set. At saka hindi ko rin po alam yung conversion ng oras ninyo dito sa Pilipinas. So sana ma'am, tinignan niyo munang mabuti, no? Para walang sisihan tayo. Yun lang naman po, no? Ang mga aberya ngayong araw na ito. And we have here the Queen of Wands, we have here the Fool, we have the Lovers, and we have the Star. Yan ha. Sa unang latag. Salamat po muli sa inyo ha, sa mga palagiang nag-aabang. Sabi ko ang reading na po ito ay general reading. Hindi po ito situational reading lang ng isang tao. O pwedeng kung kanino man ha. Kung kanino mag-resonate, para sa inyo po ito. Ayan. Sa bagay, yung kaninang umaga, meron din tayong pagkakamali dahil hindi tayo nakapag-abiso sa kanila. Pero alam niyo yun, hindi ko na magawang mag-text pa, no, or mag-chat pa. Kasi nga nasa emergency, no. Kaya hindi ko na maisip kasi ang dami kong iniisip ng mga oras na yun. Di ho ba, no? So, pasensya na ha. Pasensya na po. Pero ayun, at nairipan ko naman. Salamat din po ha. Sa mga nakaunawa. Uulitin ko, sa mga nakaunawa at nagpa-reset. Ayan, salamat po sa inyong napakalaking pangunawa po. Ayan. Eto na, kompleto na. Meron tayo ditong 3 of Pentacles, meron tayong 5 of Cups, meron tayong the Moon, at meron tayong 10 of Pentacles. Okay po. So, kompleto na itong ating reading. Alam niyo, may mga taong gusto makipag-usap sa inyo rito, ha? Alam kasi nilang mabuti ang puso mo. Ayan. At meron ka din sa ngayon. Ayan. Meron kang hawak na pera, meron kang tinatabi, meron kang, alam mo yun, akikita nila na kaya ka nilang kausapin, ng tungkol sa pera. Pwedeng ito po ay kamag-anak ninyo, pwedeng mga kaibigan, pwedeng ito po ay kasamahan sa trabaho. Tungkol sa pera ang ilalapit nila sa iyo, ha. Hindi kung ano pa man. Wala akong nakikita rito na problema sa iyo sa love life siguro na parang okay naman. At sa financial, okay din. Ang daming dumarating po, ha. Kung wala ka man love life, freedom ay nasa sayo, masaya ka, no? Napaka-hardworking mong tao, kaya natural na meron ka, no? Meron kang kaperahan sa ngayon. Yun, alam nila na ginuntuan ang puso mo, mabait ka, mababa ang kalooban. At yun nga, alam mo yun, lalapit sila sa'yo. Ayan, kung nakikita mo ha, hindi lang isang tao ito, ilan sila dyan, 3. At sila mismo po, alam mo yun, bihingi sa'yo, manghihiram, o kung ano man yung itatawag nila ha. Mag-ingat ka po, kasi
alam mo yan, ayan kalungkutan ang darating dyan ha, or ang idadala sa'yo ng mga ganong gawain nila. Yun po ang pinupunteriya nila ha, kung ano yung meron ka. So, yung pagiging bait-baitan, alam mo yun, feeling mo, totoong mga kaibigan mo sila, hindi po ha. Meron lang silang gusto sa'yo. Ayan. Meron silang gustong kuhain. Sana yung kutob mo, lakasan mo. Okay po. Lakasan natin yung kutob natin at huwag tayong padadala sa kung ano man po yung mga matatamis na dila nila, no? Huwag tayong padadala po. Ulitin ko, pwede pong ito ay kamag-anak, mga kaibigan, mga kabarkada, no? Mga katrabaho, mga kakilala. Hindi kasi lang siya iisang tao eh. Okay po. So, ang panglolokong ito ay maaaring maganap sa'yo, ha? Kung mapapanood mo ang reading na ito. So, kung mapapanood mo to, ingat-ingat mo, ha? So, parang ang tingin ko rito, hindi lang to basta maliit na kaperahan ha. Medyo malaki-laking pera ito. Ano ba tawag doon? Budol. Ibubudol ka nila. So, ingat ka po ha. Kilalanin mabuti ang pagkakatiwalaan, lalong-lalo na sa pera po. Kung may nagyaya sa yung investment o kung ano man, i-check mong mabuti. Nandiyan si Google. I-Google nyo po ha kung totoo yung investment na yan. Baka naman investment scam. O, diba? And, ayan na nga, meron tayong dalang number 5. Magdudulot sa'yo ng conflict. O, ayan. Kung sakaling mapagbigyan mo sila. Kasi sa oras na ikaw ang mga ilangan, hindi mo masisingil ang mga taong ito. Maraming dahilan. Maraming sasabihin. Maraming sa'yo na kaysa ganito, kaysa ganon. Hindi mo sila masisingil po ha. So, away. Siyempre, pag inaway mo na, nakapagsalita ka ng hindi maganda, alam mo kung ano sasabihin sa'yo, hindi ka na namin babayaran. Total, inalipusta mo na kami. O, diba? May mga taong ganyan po. Sintigas ng adobe ang mga pagmumuka. Okay po? Pasensya na kayo ha. Medyo natatangay lang tayo sa ngayong gabi nito. At nakainom po ng kaunting milk tea lang. O, diba? Kaya medyo mataas ang ating sugar. Ayan. Pero mamaya bababa na yan dahil kailangan natin uminom ng gamot. Okay po. So, yun ha. Mag-ingat po kayo sa mga nagpapanggap ng mga kaibigan. Yung nagpapanggap na kakampi. No? Una, gagawin ka niya, kakampi mo eh. O, diba? Tapos kapag eto na. Lalapit na sa'yo. Okay, so kailangan ng ganito. May pangangailangan na ganun. Okay po. And eto na nga, financial hardship. Ang magiging epekto nito sa'yo ha. Magkakaroon ng negative na epekto ito sa financial mo kung sakaling alam mo yun, maloko ka nila. Okay po, napaka-negatibo ng dating ito. Siyempre, mababawasan na kaperahan mo. Imbis na ganito sa gana, mababawasan, di ba? Alam niyo naman, ang lahat ng pinaghihirapan natin para sa sarili at para sa pamilya po ha, hindi para sa ibang tao. And then, meron tayong Knight of Wands. Ayan. Huwag pabigla-bigla ng desisyon. Hasty decision. Huwag daw po ha. Baka nabilog lang ang ulo mo eto na, ihahatag mo ng 1,000,000, kalahating milyon. Diba? 100,000 piso. Naku po. Panginoon. Diba? Mag-ingat ka po ha. Hindi po ganun kadali kitain ng salapi. Hindi po ganun kadali. Mag-ingat ka po. Ito pa, tignan pa natin ha. At meron tayo ditong the Death card, may dalang number 13. Ayan. Sabi niya rito, unexpected yun. Ang pangyayaring iyon, hindi mo aasahan. Unexpected din na ikagugulat mong hindi ka pala nila babayaran. So, ngayon pa lang kung mapapanood mo ang reading na to, binibigyan ka na ng babala ng ating Divine Universe at ang ating mga baraha, kung para sa'yo ang reading na ito. Ulitin natin, take only what resonates. Marami na naman magko-comment dyan, wala kang pera, diba, yung mga ganun. So, ibig sabihin po, ay hindi para sa inyo. Diba? Doon ito sa mga tao na may kakayahan magpahiram, ganyan, Yun nga lamang, nakakatapat ng mga mandarambong. Diba? Ang lalalim ng Tagalog natin kayo. Para akong nakainom para akong lasing, pero alam yung milk tea lang naman. Di po ba? Hyper. Eto na. Tignan pa natin ha, kung ano pong ilalabas sa ating baraha. Pero ang suma total naman po, sinasabi na ng baraha, mag-ingat at kilalanin po ang mga taong lalapit sa inyo ha.
Baka yan ay ginto-ginto. Alam niyo yun, yun nung araw, mga nagbebenta ng ginto-ginto, yung pala mga laman, mga keso. 'Di ba? Meron kayo nabalitaan ganyan? O, ingat po kayo ha. Pakikitaan kayo ng isang barang ginto na siyang tunay. Isa lang naman yun. Tapos ang ibibenta sa inyo ay keso. Sabi mo sa inyo huwag niyo ho munang bubuksan. Sa maikatlong araw ninyo bubuksan. Yung pala, pabulok na yung keso. Okay po, example lang po yun ha. Meron tayong The Tower, may dalang number 16. Talagang ito po ay chaos. Magiging masakit po sa inyo kasi pakiramdam ninyo inabuso kayo ha. Minsan hindi masama maging mabait at mapagbigay pero nagiging masama lang yan doon din sa mga ibang taong mapang-abuso. Correct me if I'm wrong ha. 'Di ba? Mabuti kang tao marunong kang magbigay, marunong kang umunawa, marunong ka sa lahat. Pero alam mo 'yun, inaabuso, 'di ba? Yun ang nakakasakit doon. And we have here the Two of Pentacles. Ayan. Ito, tama. Ibalanse ang lahat, ha. Maaring magmamakaawa pa tong mga to, papaawa effect, ganyan. Sabi, ibalanse ang lahat. Maaring mababa ang loob mo, mapagbigay ka, maawain ka, pero ibalanse mo po, ha. Hindi basta puso, hindi naman puro pag-iisip po. Sana yung, alam mo yun, saktong-sakto lang. Walang itulak kabigin sa iyong magiging desisyon. Mahirap po ang buhay ngayon. Kaya ang mga tao ay gumagawa na ng kani-kanilang alam niyo yung kani-kanilang diskarte, di ba? Para makapanglamang ng kapwa. And we have here the Judgment, may dalang number 20. Ayan, Sabi niya rito, alam mo yun, yung para kang magigising ka, na para kang binuhusan ng malamig na tubig. Pagka nalaman mong na-scam ka. Awakening. Ayan, the Judgment. So, ingat po ha. Ito na ha, pinakita na sa inyo ng baraha. Baka meron isa sa inyo dyan o ilan man sa inyo na may mga lumalapit-lapit po ha. Tungkol sa mga peking investment, mga peking, alam niyo yun, pagsali-sali sa mga networking, diba? Sa una, makakakuha ka, yung mga sumunod, pang-apat, pang-lima, wala na. Diba, Yun po ang mahirap ha, ingatan ninyo ang inyong mga kinikita. And meron tayong The Empress, may dalang number 3. So, ang numero natin ay 16, 20, and 13. Tapos ito, 3. Ayan. Sabi niya rito ha, maging sensitive. Sabi niya, sensitive in a sense na maging vigilant ka sa mga nangyayari sa paligid. Diba? Bago magtiwala, mag-research. Sino ba itong mga taong pagkakatiwalaan mo? Dapat bang pagkatiwalaan? Kuhanan mo ng mga ID. Kaya lang, minsan, diba, napepeke rin yung mga ID. Diba? So, depende na po ha. Kilalanin yung mabuti. Kasi baka masilaw kayo dun sa sasabihin nilang, ang itutubo po namin ay nasa 25% ng aming hihiramin. Abe, kung kayo hihiraman ng ng 100,000, di kung 25%, di 25,000 pesos. Malaking halaga na po yun kung yun ang kanilang itutubo, hindi ba? 20,000 pala, sa 100,000, 20,000 ang tubo mo, abay, napakalaki na nun. Kasi sasabihin sa iyo, babayaran na po namin sa loob ng 2 buwan. Sino bagang hindi masisilaw? Di ba? Instant. Mag-ingat po ha. Ulitin ko, ingat-ingat. Ito po ang ating pangatlong deck para sa iba naman ha. Meron tayo ritong King of Swords. Take only what resonates pa rin ha. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan. Sabi niya rito, sa ngayon susundin mo ang iyong isip. Head over heart daw. Isip muna bago ang puso. Baka naman kinakailangan, 'di ba? Kakailanganin talagang 'yun gawin. Pagbigyan mo, 'di ba? Doon kasi kung tama ang magiging decision mo, edi tama. Kung mali, edi matututo ka. Di po ba? And meron tayo ditong the Sun, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, Sabi niya rito, naka-reverse ang ating the Sun. Naku, yung iba sa inyo may kalungkutang mararamdaman. Ano ba ito? Ba't tayo malulungkot? Baka may sumagi na naman sa inyong isipan na sobra ninyong ikalulungkot ha. So, mag-ingat po kayo. Okay po? Ingat-ingat lang.
Ito pa, tignan pa natin. Tignan pa po natin, ha. O, ito pa. O, ayan. Meron tayo ditong water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, the Hangman. O, sabi niya naman dito, no, enlightenment. O, ayan, pagliwanag ng mga bagay-bagay. Ngayon, makikita mo ng katotohanan. Kung ano mga katotohanan ito, pa pwedeng makasakit, pa pwede rin makakapagpaluwag ng iyong dibdib, ano? Kasi alam mo na yun pala yung totoo. Ano't ano man ang katotohanan ito, sana maging maganda po yung epekto sa inyo, ha? And we have here the Nine of Swords, air sign. Yan. Gemini, Libra, and Aquarius. Earth pala yung wala, ano. Nine of Swords. Okay po. Sabi niya rito, ha, trauma. O yung iba sa inyo talagang may nararanasan pang trauma. Naku, sobra siguro yung pananakit ng past person or kung sino mang nanakit sa inyo, no? Na talagang hindi makalimot-kalimutan. Baka minsan kinakailangan na natin ng tulong ng professional help, ha? Mga doktor, ganyan. Huwag po tayo magdalawang isip. Diba? And we have here the Ace of Swords, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius na naka-reverse. Ayan. Sabi niya naman dito ay rethinking. Sabi niya magdalawang isip. Nagdadalawang isip ka. Pero may idea ka naman daw na makukuha sa pagdadalawang isip mo na yun. O, di ba? Maganda naman. O, kung nagdalawang isip ka nga, mas mapapabuti naman. O, di ba? Kasi meron ka pang paparating na gustong malaman pa. So, bago mo ibigay ang desisyon mo, pag-isipang mabuti, ha? And we have here the Justice, air sign. Ayan. O, sabi niya rito, no, cause and effect. Parang kung ano rin ang iyong ginawa. Yun din ang magiging epekto sa'yo sa kasalukuyan. Kung anong ginawa mo ng nakaraan, ay siyang magiging epekto sa'yo ngayong kasalukuyan. O, tama naman. Diba? Pero ang mahirap lang, no, kagaya sa situational reading, na napakabuti mga tao, tapos makakilala ka ng mga ganyan. Diba? And meron tayong the death card, water sign ito, no? Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan. Changes, pagbabago. Para sa ikabubuti, ayos lang. Pero kung pagbabago para sa ikasasama, umiwas kayo, ha? Hindi po yan makakabuti. Ayan, nakala ko hindi darating ang earth sign. So, ito na dumating na siya, no? Taurus, Virgo, and Capricorn, the Hermit. Okay po. Ayan, ha, sabi niya rito, no, wisdom, katalinuhan. Kailangan niya ng matalinong pag-iisip. Baka may paggagamitan, ano. Po pwedeng pagpapasya. O pwedeng ito po ay kung para sa anumang bagay, ano. Well, kung ano't ano man, sana magamit talaga ang katalinuhan at maibigay ninyo yung justification, ano. Kung ano man yung kinakailangan ninyong gawin po. Ayan. O eto na, kayo po yung magtanong na, no. Pag-ibig financial, pangyayari, kung ano man ang inyong katanungan. Divine Universe, ibigay mo pong kasagutan sa aming mga katanungan o kanila palang katanungan. Ayun na, akala ko yung sa dulo, pero siya pala. Oy, yes po. Marami sa atin na makakatanggap ng blessing. Pakiklaim na po ito, ha. Isali nyo ako dyan. Ako din, kailangan ko ng blessing. Okay po. Ayan, tingnan nyo, unexpected financial windfall. Uulan ng blessing po. Baka bukas ng umaga, no, sa ating pagising. Sahod na ang ating mga palad. At syempre, kung anong blessing man itong paparating sa atin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Yes po ang sagot, ha. And kung kayo yung nasa situational reading, no, na may mga taong lalapit sa inyo para kayo ma-swindle, no, may scam, dahil nababasa nila kayo na kayo may mabuting puso. Mag-ingat po tayo, ha. Sabi ko nga, ano man ang makuha sa inyo, pinaghirapan nyo yan. Kaya maliit na halaga, kaya malaking halaga, isipin nyo po ang paghihirap ninyo, no, para makuha nyo ang halaga na yan. Okay po, at kung nagugustuhan ating reading, pa-like, pa-share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nire-release natin. Sa lahat po na may gusto ng ating mga bracelet, ayan na, kagaganda, ito pa yung mga original crystal bracelet, ha. Pwedeng protection, pwedeng sa love life, no. Ito yung mga protection natin, tsaka yung black obsidian. Ayan, nakalimutan ko na naman kung sa kanila ito sa pag-ibig, green aventurine, at syempre ang ating Burmese jade, ayan. At ang ating amethyst, no.
Ito pwede sa panglalaki, itong mas maliit pwede sa babae. So depende, pwede rin naman ito sa babae, no. At syempre yung meron din tayo ditong ano ha. O ito pa, lahat na nga natin nang makilala niyo sila. We have here the white howlite. Ayan. Ay, ang kaganda rin. Oh. Kapag kayo nakakaramdam ng parang pagkapagod, ano, kanyang kukunin, yung nararamdaman ninyong pagod, stress, o kung ano man, ano, or worry. Ayan. At ito naman para kung meron kayong gustong pabalikin ang ating carnelian. Oh, kung meron kayong gustong i-manifest na taong makakausap. Hindi yung, ano no, lahat, love life, hindi. Meron akong kakilala nag-manifest dito na sana makausap niya o magkabati silang magkakapatid. Hello, madam. Ayan. Katotoo naman ang hiniling ni madam, ha. At, syempre, ang ating, ito karaniwan, estudyante, no. Ang ating tiger eye for wisdom and clarity. Oh. At ito syempre ang ating black rose tourmaline with evil eye na yan. Oh, ayan ha. Oh, dual protection na yan. At syempre ang lapis lazuli, ayan po, crystal of all wishes. Sabi nila kahit anong hilingin mo, no. Love life, financial, or kung ano man, health, ayan. Dala lahat ng lapis lazuli. At syempre, itong ating para sa financial. Oh. Original citrine. Ayan ha. Kita yan naman kakinang. At syempre ang ating combination ng original citrine at black ay yellow orange agate. At syempre ang ating yellow orange and agate. Oh. Ayan ha. At meron pa tayong citrine mantra. Nawala yung sample ko kasi pinadala ko na kay madam dun sa sa Zamboanga ba yun? Oo ma'am, pakihintay na lang po ha. O ayan po, at kung nagugustuhan niyo ulit ang ating reading, pa-like, pa-share, subscribe, at kung ano man ang napusuan ninyo sa aking mga ibinodel, kayo po yung mag-chat na ha. Kung ano ang gusto ninyo. Click niyo yung link, nandiyan lang sa comment section. At sa mga gusto po ng private reading para sa April 24, kayo po yung mag-chat na rin ha, magpa-reserve na kayo ng oras. Siguraduhin lang po yung oras na kabakante kayo ha, para hindi tayo magkaroon ng conflict po. Thank you so much po for watching. Have a great evening. Stay safe po sa lahat. Bye-bye po sa inyo.